Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is Saturday na, alas 12:41 na ng madaling araw, April 27, 2024. Hindi ko na hinintay maging 80 guys kasi may gagawin pa ako bukas. Maaga akong matutulog. Ayun na nga. So, dating gawi, ritual tayo guys. So, claim lang natin yan. Claim lang natin yan. Okay, so alright. Claim natin, tapos ilagay natin dito siguro mga 40. 40 sa AXS. Tapos 37 sa ano. Sa RON. Ayun. Magandang araw sa inyong lahat kung anong oras man ito napapanood ang video natin, guys. At syempre, yung iba dyan ng mga bago. Ulitin ko po, ito pang 143 video pa lang natin ito. Kung titingnan natin yan, 143 divide natin sa 30 days, pumapatak pa lang na 4 months. Nag-i-stake po ako dito sa AXS 1 year na mahigit. So ang dami kong stake na hindi naman ako nagbibideo, kaya sabi ko nga wala akong nakikita na video ko kasi may YouTube channel ako dati pa, yung old channel ko 2009 ata yun, 2010. Nasa 50 videos din ata yun nandun. Pero syempre ibang concept yun. Pero isa ako sa nag-YouTube dati na una, no? By the way, ang ginagawa ko po kasi dito guys, screen record lang, wala nang edit. Kaya kumbaga nanghihinayang kasi ako sa oras ng buhay. Kaya eto, kung may mga nakikinig, kaya minsan pa ulit-ulit din yung tanong ng iba kasi nakakatamad nga naman din panoorin sa dami ng video, 143 tapos ang haba. Pakinggan nila yun. Yung iba yun, swerte na lang siguro na yung iba hindi busy, o yung iba naman minamaximize yung oras nila habang tumatahin nakikinig. Shoutout sa mga followers natin na ganun ang ginagawa. By the way guys, ito na nga, na-stake na natin, tapos na yung ritual natin. So meron tayong 40 to 193. Kung i-check natin yan mga boss, check natin, no? AXS guys. Ayan, medyo bumaba na naman siya guys, no? 143 ang kabuuan ng merkado, ang 42 bumaba. So pag chinek natin yan, 42,000, hindi ata pwede mag-piso. 42,193, 42,193. Ayan, 17 million, 17.5 guys. Nag 27 na yan, no? Imagine mo 10 million yung nawala. Pero ganun talaga, bumaba yung value niya ba. Pero okay pa rin, malayo pa rin yan sa mga nabili natin dati. 200 nga lang 200 plus lang. Pero pa din. So kahit pa paano, nagpo-40 tayo dyan a day. So kung halimbawa, compute natin sa presyo ngayon, 40 AXS per day, nasa 16,000 din yan guys. So 16,000 mo na lang, 16,500. Kunyari lang naman. 16,500 times 30 days. Oh, di ba? Yung kinakausap nyo, ang yabang na naman. Siguro may yabangan na naman. Yung kinakausap nyo, 500,000 ang kinikita dito pa lang sa AXS. Ay. Tapos kayo, kung makapang-judge, grabe. Alam mo guys, sabi nga nila, kung gusto mo daw yumaman, makinig ka daw sa tamayaman. Gusto mong mahirap, makinig ka daw sa tamahirap. Gusto mong magmadaldal, makinig ka daw sa tamadaldal. Sa school nga daw, di ba, magkakasama yung matatalino. Magkakasama yung mga bobo, di ba? Magkakasama din yung mga malalandi. Kasi nga naman, ma-attract mo yung gusto mong ma-attract sa buhay mo. Doon ka lang magsasama. Sabi nga din ng ibang mga malulupit dyan na trainer, kung gusto mo daw maging palainom, di sumama ka sa 5 tao manginginom. Mahilig mag-yosi, di ganun ka rin. Okay? So dito lang sa sinasabi natin guys, i-maximize mo yung oras ng buhay mo. Ilan mo sa mga bagay na may matututunan ka. So napakaiksi lang ng buhay para ilaan mo sa mga bagay na negative. Okay. So tapos na tayo sa ating ritual. Wala naman tayo sasabihin na. Ayan, ang merkado ngayon guys, 142 trillion. At ito yung mga, pixel, mga to. Ay, trending si pixel, no? I don't know, ba't siya nag-trending? Bumagsak. Marami nagpapalit. Okay, mamaya magbabasa tayo sa Twitter. 3.6 ang Bitcoin. Si Safe, tumaas, Neo, BitTorrent. Ayan, ito bago lang to eh. Sebec na to. Ayan, Tina.
Okay, basa na lang tayo siguro ng mga komento, guys. So, komento natin, basahin na natin ang mga komento ng ating, uy, tumaas 729,000 followers na tayo, guys. Thank you so much sa inyo at sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking walang kwentang channel. Okay, basa na tayo ng comment. Sabi ni Kiko, Kicks Wrong, Kilyo. Yung kay Excel boss, paano kaya yun? Nayari din kapamilya ko doon. Yung kay Excel, sa pagkakalam ko, nire-recruit pa ako niya ni Excel dati. Sabi ko, bro, magkano pwede dyan? Mga 20 million daw. Binabalik-balik ko yung messages namin. Buti na lang, hindi ako naglagay dyan, guys. Ito naman kasi junket ito. Sa pagkakalam ko, may mga casino operator dyan, mga junket, sila J nag-i-start yung isa, tapos yung isa si H nag-i-start. Kumbaga umiikot lang kasi yung pera, guys eh. So kung may payout, may pay-in. So hinihintay na lang mag-pay-in bago mag-payout. I don't know kung totoo yun. Ayoko naman magsabi ng tapos kasi hindi ko naman talaga na-experience na pumunta doon at maglagay ng pera. Sabi pa nga nung ibang kong mga politikong kakilala, maglagay ka na dito kasi sabi sa akin, kasi mismo naman sa Okada mo ilalagay yung pera eh. Doon bibilangan yung in-invest mo daw na pera. Kaya garantisadong sureball na legit. Sabi ko, nako, wala namang investment na tumagal na ganyan. Tsaka mahirap yan. Tsaka marami na ako naririnig. Yung iba ko pang kakilala na may-ari ng multi-level na dyan naglagay ng malalaki nilang pera. Ngayon wala na. Paano nila babayaran yung mga tao? Dito ang masasabi ko lang, guys, si Excel kasi dito naipit lang siya kasi parang wala tong pinagkaiba sa mga network marketing na upline. So yung upline kasi minsan pag na-over ng pangako sa downline, nasisisi si upline, pero sa suma total wala naman sa upline yung pera. Napunta yan doon sa kung saan man niya in-invest. Siguro nakikita lang ng mga naglagay diyan kay Excel. Syempre siya nauna, may commission siya diyan. Alam ko 5% ata, 10% pag naglagay ka may commission siyang ganun. So kaya nakapagbili siya ng kung ano-ano, mga Nissan Patrol pa ata yung nabili niya, or tsaka yung bahay o kung ano man. At tsaka yung iba nga rin, kasi pinonomote niya sa Facebook dahil alam ng tao, lalo mga OFW, mapera siya, may Excel Museum. So isa rin yun sa nakatulong para mag-gain ng tiwala sa mga tao kaya nag-invest sa kanya. Hindi naman siguro mag-invest sa kanya kung hindi dahil dun sa kasikatan niya na pinaniniwalaan ng mga tao na totoo siya, totoo rin yung pinaglagyan niya. Pero kung titingnan natin sa part naman ni Excel, syempre na-threaten na rin yung tao na yan. Wala naman sa kanya yung pera. Kumita siya, oo, pero yung pera, I don't know kung paano nasa kanya yung pera. Hindi ako magsasabi ng tapos kasi baka mamaya mabas tayo dito, lalo na mga naglagay ng pera. Pero dito kasi sa ganitong senaryo, na-experience ko na rin kasi yan sa multi-level. Na bilang upline, 'di ba? Kahit wala naman sa iyo yung pera, nagsara yung kumpanya na sinalihan mo, tapos nagkaroon ka ulit ng bagong kumpanya na kumikita ka, pati yung mga taong hindi mo naman ni-recruit dati na naging member doon sa old company mo, sinisingil ka kahit alam naman nilang wala na yung kumpanya. 'Di ba? Hindi mo sila, imagine mo kunyari, ikaw yung friend ko, hindi kita nire-recruit, ayaw nga kitang i-recruit, pero sumali ka, nagpupumilit ka. Kaso yung sinalihan nating kumpanya biglang nagsara. Alam mo naman yun, doon linagay yung pera, di ba? Tapos nung mga ilang buwan o taon, may sinalihan akong bagong kumpanya na legit, tapos kumikita ako. Di anong sasabihin mo ngayon sa akin? Naniningil ka sa akin. Sinisingil mo ako na alam mo naman wala sa akin yung pera nila. Pero dahil kumikita na ako, parang kahiyaan na lang, nagbayad ako. Parang ganon. So, dumating sa time na kung sa senaryo naman, palit ng senaryo, parang kung tutuusin wala naman sa akin yung pera. Pero yun nga, kaya mahirap guys mag-recruit. Mahirap mag-recruit, lalo na yung mga taong na-recruit mo hindi alam yung pinasok, naglabas lang ng pera, hindi nila inaral. So yun yung mahirap. Kaya parang sa crypto din, pag hindi nyo inaral, naglagay lang kayo ng pera, baka maniisip pa kayo. Nanood lang kayo ng channel ng mga YouTuber, tapos naglagay kayo ng pera, hindi nyo inaral, na-encourage kayo kasi malaki linagay, nainggit kayo, gumaya kayo, at ayun, hindi nyo nga inaral, yari na. So by the way,
I don't know, malulusutan yan. Kasi pag nagpa-file naman ng kaso guys, sabi ko nga sa inyo, may law firm ako. Kumbaga alam natin yung mga, kahit papano, may alam tayo dyan sa batas. Ang tanong, kaya karamihan ng mga nagpa-file ng kaso hindi rin natutuloy dahil kunyari, may dinidemanda kang tao. Ang pwede mo kasing i-demanda sa kanya na hindi siya makaka-bail yung large scale stapa o syndicated stapa. Kasi yung iba, mga BP22, mga bounce check na yan, bailable yan. So, pagdating naman dyan sa pagkakaso-kaso, ganito kasi yan. Kunyari, wala kang pera, naubos na daw, na-scam ka, naubos ka milyon-milyon. So, ang choice mo, magpa-media, ipahiya mo sa media, or pangalawa, dadaan mo pa rin yan sa NBI or CIDG, doon kayo magpa-file ng kaso. Kasi nga, wala kang pambayad sa abogado, wala ka ng pera. Ngayon, gagawa naman yan ng format ng NBI para ma-file yung kaso, maipasa madala sa piskalya. So, pag nadala sa piskalya, hearing yung guys. Ngayon, pag sumagot yung complainant, swerte mo pag hindi sumagot ng complainant kasi hindi mo na kailangan mag-provide ng abogado, bababa yung warrant of arrest. Pero pag sumagot yung complainant, obligado ikaw kumuha ng abogado kasi ang pagkukuha ng abogado sa PAO o Public Attorney's Office, meron lang limit yon guys. Ano yon? Kung ikaw nagdedemanda, milyon nga yung kinukuha mo, tapos pagbayad lang sa abogado, hindi mo magawa. So may bracket yon. Hindi ka bibigyan ng libreng abogado ng Pilipinas kung malaki yung hinahabol mong pera. Pangalawa, kung may hinahabol ka mang pera, may mga bounce check sa issue, guys. May filing fee yan. Depende sa amount na nalugi mo o hinahabol mo. Kaya yung ibang mga kadalasan, yung ibang complainant, hindi na rin tumutuloy. Yun ang nangyayari. Kaya yung ibang nagtatayo dyan ng mga MLM na pa-scam or mga taya-taya na mga forex or crypto, andyan pa rin, buhay pa rin sila. Makagawa na naman ng malulupit. So yun yung katotohanan guys. Kaya basta again, hindi kayo malulugi sa pera na investment na yan kung inaral nyo. Tsaka syempre kung extra pera nyo lang. Okay? Yung iba kasi gusto agad yumaman. Marami naman sa networking, legit naman na networking. Mabilis din yumaman dyan kumpara sa iba. Sa ibang businesses, matututo ka pa. Kahit di ka naman maging successful sa network marketing. Pero yung natutunan mo sa network marketing, maging negosyo, magnegosyo, tumayo sa harap, kumausap sa maraming tao. Kahit mag-traditional business ka, magagamit mo yun eh. Pero yun nga, hindi naman natin pinopromote ang multi-level. Pero marami naman dyan legit. Kayo na bahala maghanap dyan online, madami. Okay sir, so masasabi ko lang kay Excel, bahala siya kung ano man namang mapagtagumpayan niya yung mga pagsubok sa buhay niya, and sana mabayaran pa sila. Yun lang naman yun. One Piece Billionaire, sir, saan ka po bumibili ng hard wallet? Sa Lazada sir, marami naman dyan feedback. Isa lang naman yung hard wallet na yan. Ang ginamit ko, Trezor yung hard wallet ko. Meron din ako SafePal. Yung SafePal ko, binili ko yun sa isang whale sa Pilipinas na taga Isabela. Ilan ba yung binili ko sa kanya? 2 ata, 3. Pero yung mga hard wallet ko, Lazada lang ako bumili ng mga hard wallet ko dati pa. Marami namang review dyan eh. Dati binili ko online mismo sa Trezor, kaso ang tagal dumating. Ayun, hindi ko na alam kung saan ko nilagay yung wallet na yun, hard wallet. Kaya bumili akong bago. One Ping G Sen, present sir, shoutout sa'yo. Shoutout sir One Piece, shoutout din sa'yo sir Kiko. Ethan Bill 143, present sir. Ano po ang masasabi nyo sa pamimigay o paglabas na i-access sa Ron Chain tulad ng weekly bounty at leadership? 10k weekly i-access ang pinapamigay, na i-access din yung sa leadership, hindi ko pa sure. Ito siguro discarded strategy na rin yan na may-ari nila Jihos. Siyempre natatalo na sila ng Pixel guys. Sa mga NFT games, sino bang putok ng mga NFT games? Sila lang naman eh. Mayroon pa bang iba? Para sa akin yung maraming player, si Pixel o si Axie. Meron nga sila mga rice ngayon, di ba? Pero kung ako kasi may-ari niyan, siyempre gagawa rin ako ng paraan habang pa bull market pa lang para makakuha ulit ako ng maraming player na magbalikan. At siyempre pag gumanda economy ulit, pag pumutok ang crypto, siyempre iba-ibang category pumuputok, di ba? May NFT game, may mga AI na token, may mga RW na token, may mga meme token, may mga BRC20 na token. So iba-ibang category. Layer 1, layer 2. Pero para sa akin, ang mga puputok, sa akin lang to, sarili kong opinion, RW,
AI, NFT game, tsaka mga meme token, yung apat na yon. Again, hindi po yun financial advice ha. Disclaimer lang po, hindi po yung financial advice. Kumbaga, pansarili ko lang po opinion yon. Okay. Next, Olanam, solid. Ayan. Rico, Bondok. Lodi, anong platform gamit mo sa pag-stake ng AXS at RON? Platform. Dito, ito lang RON. RON. Gamit ko RON. Yan. Ronin Network. Tapos ito yung mga website. Yan. Katana, Ronin, AXS Staking. Tsaka ito, appsronin.com. Okay? Sana nasagot kita, sir. Nandiyan naman yung iba kong video, sir. Nandiyan naman yung link. Hindi ko naman yan tinatago. Hanggang dyan sa link na yan. Okay, Sir Rico. Racing Kyle 6695. Rule number 1. Invest what you can't afford to lose. Rule number 2. Do your own research. Ito ang mindset natin palagi. The minute na mag-doubt ka about investment, don't invest. Shout out sa'yo, sir. Okay, Justing TB1. Nice, sir. May idea na ako sa AXS staking. Nakaka-inspired, more power. Okay, TikTok World 5765. Sir, tanong lang po sana kung ano ang masasabi nyo sa AXA investment ng Metrobank. Bagsak kasi portfolio ko, yung 300,000 ko na hinulugan ko ng 5 years, ngayon 185 na lang. Yun na nga sinasabi. Alam nyo guys, sa mga investment dyan sa mga bangko sa AXA or dito sa insurance yan, di ba? Nag-iiba-iba kasi yung market guys ng volatile. Malay natin yung binili ng or pinagbilhan ng asset mo sa AXA, linagay sa investment na mutual funds o ibang financial instrument na maaaring bumagsak dahil sa paggalaw ng market. Hindi natin alam kung anong dahilan eh. Kung ang asset ay kung saan ba yung naka-invest yung pera na yun, sa stocks ba, sa bonds, or bumaba ba yung halaga nung asset na yun, kaya na-affected din yung halaga ng portfolio mo. Ano pa ba yung asset allocation, depende yun kung paano naka-diversify yung investment mo sa stocks or real estate or bonds ba yan. Siyempre maaring manghanib yung ano mo doon guys, yung mga asset mo kumpara sa iba. Kumbaga, depende kasi yan pag bumaba yung market, baka bumaba yung market. Kaya nagkataon na bumaba din yung ano mo. Kasi yung mga tinatayaan nila dyan sa AXA, yung pera kasi natin dyan, ini-invest din nila yan guys so yun nga, sa mga bond, equities, commodities, real estate. So depende pa yan, meron pang mga dahilan ng mga economy factors, yung ekonomiya, yung inflation, ano pa ba, yung interest rate, marami, economy downturn, o kung ano-ano pa mga negative ng investment, yung value ng investment mo. Tsaka yung pagpili nung manage, tawag dito, decision, o pagpili ng pagbibili ng asset nung pondo mo, kung saan nga naman nila yan linagay ng mga fund manager. Tsaka yung mga fee, may mga fee din kasing babayaran yan, kaya siguro biglang bumagsak. Pero I don't know kung ano nangyari, no, bumagsak, hindi natin alam. Pero baka para lang sa akin, yun nga, baka yung mga pinagbibili ng mga fund manager mga saliwa yung tinayaan. Pero alam ko insured naman yan, sir eh. 'Di ba may insurance yan kasama. Okay. Chad Godoy, work from home. Good job, sir. Sir Neil, 700 na tayo. 700,000 na tayo. So lagyan mong K dyan, no? Attract na natin yan. Shoutout sa'yo, Sir Neil. Okay, Canes Exprema. Solid talaga. Tumambay dito. Dami kong natututunan. Low-key lang si Mr. KGB Crypto, pero napakalupit. Sakto lang, sir. Sakto lang. Sabi nga nila, hindi araw-araw ng buhay mo may nakaka-adapt na upang palad ka na may million account sa bangko. Hindi araw-araw na may nakakausap ka na milyonaryong tao. Naksang yabang, no? Hindi naman. Totoo naman yun eh. So, dati nga, nililibre ko pa yung mga kakilala ko na alam ko may matututunan ako. Alam mo yun. Pero syempre, shoutout pa rin sa'yo, sir. Canis Exprema. Okay, Baggy TV 008. Present boss. Inspired viewer here. Yun na. Shoutout sa'yo, sir.
Creative Soul 08. I learn a lot from you, sir. Good job. God bless pala. Okay, Salvation 156. Gigil ako sa'yo, boss. Ha 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 ha. More power. Xavier Estelo, present. Lagi present yan. Siyempre si Sir Carlos, present din lagi yan. Jan, Cryptoholic, Mr. KJB Crypto, ano pong masasuggest nyo para lumago ang network namin? Nagsisimula pa lang. Naniniwala kasi ako sa yours network is your network. Network. Para lumago, sulat mo muna yung goal mo. Tapos lahat ng ginagawin mo sa araw-araw ng buhay mo, mas lamang yung oras na connected doon. Yun lang siguro masasabi ko. Consistent is the key. Consistent lang lagi. Normal na mahirapan ka, normal na may mga bagay na minsan magpupush sa'yo para umayaw, normal yun eh. Pero ang bottom line, wag ka lang mag-i-stop. Huwag ka lang mag-i-stop doon sa goal na sinulat mo. Huwag ka lang magbabago kung ano man yung goal mo na yon. 5 to 10 years from now, nakikita mo ang sarili mo. Kung magiging ano ka na, ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Basta connected doon sa goal mo na sinulat mo. Ano ba yung goal mo? Gusto mo bang yumaman? Gusto mo magkabahay? Gusto mo magkasasakyan? Gusto mo magkaroon ng sariling anak? Gusto mo magkaroon ng asawa? Depende, love life o abroad. Dapat connected doon yung goal mo eh. So mag-abroad, di mag-apply ka sa mga kung ano mang bansa yun. Alamin mo lahat ng rules doon, or kahit nga pumunta ka sa ibang bansa, alamin mo rin yung mga bawal doon sa bansa na yun, yung mga pwedeng gawin, alam mo yun. Or lahat ngayon kasi guys online na eh. Dati pag may mga tao ako nakasalamuha, sinesearch ko muna yung online YouTube bago ko sila makausap. Pag nakausap ko na sila kung ano mang business na may idea na ako, di ba? Okay, so ganun lang, connect lang sa goal. Tapos sabi nga nila, diploma o diskarte. Pero sa akin, diskarte na may halong diploma, syempre. Pero kadalasan naman kasi guys, hindi naman lahat na may diploma. Ang dami nga ngayon tapos wala naman trabaho. At magtataka ka, no? Maraming mga tayo, mga kakilala. Sa experience ko lang to na mga magsasaka or hindi nakapagtapos ng pag-aaral, tapos nakapagpaaral sila ng doktor, architect, engineer. Tapos yung mga anak-anakan nila, hindi naman makapagpaaral ng mga anak ng mga ganun. Parang ang weird, no? Pero by the way, buhay naman nila yan. Basta piliin nyo lang maging masaya. Ang kulit ko din, no? Ang totoong yaman naman nasa peace of mind eh. Pag may peace of mind ko, yun ang totoong yaman. Wala sa dami ng pera. Madaming pera na hindi makapunta kung saan nila gusto. Madaming pera na may mga bodyguard. Madaming pera na walang oras kasi trabaho ng trabaho. Ewan ko ba, ang gulo no? Basta nasa sa atin pa rin yan kung paano natin piliin yung buhay natin. Yes, lamang ang may pera. Lamang talaga may pera, sa totoo lang. Sige, bibigyan kita idea. Paano lamang ang may pera? May kaibigan ako na ospital. Siya. Hindi pala. Nanganak. No choice. Sa public sila napunta. Yung mga kasama nila, nasa isang, nakakwento niya nga mayroon siyang kasabayan na, kasi mga bata, dahil yung anak niya may problema Kasabayan nila sa public hospital na na may sakit din. So parang isang malaking room, tas tabi-tabi sila doon. Meron doon dumating na bata. Marami daw kasi siya nakasabayan ng mga bata din, ng mga may sakit na. Nung una daw, hindi hirap tanggapin kasi namamatay sa harapan niya yung mga katabi niya. Siyempre naano din siya sa anak niya, baka mamatay. Kasi may walang paa at walang kamay yung anak niya So dumating sa time na mayroon doon pumunta bata din, may sakit. Pero hindi naman ganun kalala. Tapos mga ilang araw gumagaling-galing na. Alam nyo nangyari. Ito based sa kwento niya lang to Ano nangyari? Meron doon nagsasanay pa lang. I don't know kung may nag-a-assist din doon. Siyempre may mga waiver yan Hindi mo naman pwedeng indibanda yon. Yung mga nagpa-practice na magturok, parang may kinuhanan or kuha or inject na dugo
or kung ano man yung in-inject doon sa spinal cord, after ilang oras namatay yung bata. 'Di ba? So, yung tatay nagwawala, galit na galit. May kaibigan din naman ako may-ari ng private hospital. Anong sabi niya sa mga empleyado niya ng mga nurse or sa mga empleyado niya ng mga doktor, kung ano man? Sabi niya, bago kayo mag-apply sa hospital ko na private, dun muna kayo magsanay sa public. 'Di ba? Kaya parang na-remind sa akin na siyempre, yung mga doktor nga naman sa mga saan mag-aano yan, saan magpa-practice, 'di ba? Kawawa lang pag sa public ka napunta. Kaya lamang pa rin na may pera, guys. Kaya ngayon sabihin nyo sa akin, hindi ba lamang may pera sa ganun? Iba pa rin pag may pera. Pero ang mali lang kasi minsan, pag sinasamba mo na yung pera, yun yung mali. Pero syempre, money is like an oxygen. Mas masarap tumulong kung marami kang pera. Pero depende rin sa paghawak mo sa pera. Kung ikaw na yung nagpapadikta sa pera, masama na yun. So, dapat ibalik mo rin sa Panginoon Diyos lahat ng meron ka. Kasi sa Kanya naman yan nagmula. Okay? Pakwento na naman tayo, guys. By the way, nakwento ko lang po yun. Again, hindi ko po linalahat. Wala po tayong minention. Nakwento ko lang yung nangyari dun sa kaibigan ko. So, yun. Ganun talaga. Minsan, sa mga na-hospital dyan, lahat naman ma-hospital eh. Diba? Pag pinanganak, hospital. Pag nagkasakit, bago mamatay, ma-hospital. So, may experience nyo rin yan kung anong pinagkaiba. Okay, ilang excess po need para mag-earn ng 1x? I don't know, depende sa percentage. I-ano mo na lang dyan, sir. Marami namang malulupit na nagbibideo dyan. Shoutout sa'yo, sir. The Castro Gaming. Okay, parang namabot kasi yan ng 35% per year. So, ngayon ata 34. Ito 34, medyo dumami nag-stick eh. Oh. Noong nakaraan 52 million lang yan eh. Kaya naging 35 yan. Ngayon 34. So medyo bumaba siya. Kasi 53 tumaas to. So kung ito mabot ng per year yan, sir. Ayan, per year. Ayan, kunyari 1,000 AXS times mo sa 34%. Ayan ka daw per year. So divide mo sa 365 days yan. Parang pumapatak ka pa lang ng 93 AXS a day. So siguro mga 110, 1,010, 1,015. Yan, mga ganyan, 1,150 times 35. Sorry, 34%. Ayun, mahigit na pala. So mga siguro mga 1,000 plus lang, sir. 1,000 plus na i-excess. So, ang i-excess ngayon nasa 440, kunyari lang. Times sa 1,050, mga ganyan. So, yun yung kailangan mo. 400,000. 400,000 para ka lang kumita ng mga 400 per day. Diba? Malaki. Okay, so alright. Saan na ba tayo, guys? Comment. Kung ano pinagsasabi ng Sir KGB, pasensya na kayo. Yak Hibok 3444. Good day. Thanks sa video mo, sir. New subscriber here. Sir, kunin ko opinion mo about AXS. Ano ba, sir, kung yung nakikita mong reason na pwede siyang bumalik sa dati niyang price na 4 digit? Salamat. Okay, kasi 4 digit sinasabi, sir, siguro 1,000 plus. Okay. Ang max, so ang all-time high kasi nitong AXS is nasa 8,000 at that time. Anong reason ko kung bakit siya mag-aangat? Kasi sa mga NFT game, wala pa namang sino? Kung aangat man ang category ng NFT game, sino ba ang NFT games na mga nagahari ngayon? Pixel. Ano pa, yung maraming player Wala, AXS lang eh. Sino pa ba maraming player? So, kayo na lang Basta sila kasi nauna para sa akin. Kung hindi mo umabot ng 8,000, siguro magwa 1,000 para sa akin. Kahit pa paano, pera na rin yun, guys. So kung mag 1,000 man yan, ayan. Meron tayong 42193 piraso. Mag 1,000 man yan, 1,000 pesos isa. 42 million is 42 million, guys. 42 million. Ngayon nasa 400 siya, 'di ba? Sabihin mo na lang ang TP ko kasi diyan mga 7.5 eh. Para sa akin lang po ito, ha. 42,192. Bam, 360. Again, libre lang naman mangarap. Na kayong pangarap ko lang naman 'yun.
Okay, so para sa akin kasi kung may mga category naman na tataas sa NFT games, wala akong ibang nakikita. Kung aangat man yung AI, siyempre meron tayong token sa AI, may token tayo sa RWA, may token tayo sa meme token, iba-ibang kategorya. So yung apat na yun, mga kategorya na yun, so may mga linagay naman tayo dun na token. Lalo na kung pa bull market. Okay, Senkix Gaming NFT. Sir, hello Mr. KJB Crypto. Napanood ko since last month yung mga video mo. May mga holding ako na Ronin at ginaya ko yung strategy mo. So far, nai-enjoy ko mag-stake. Hindi muna ako tumitingin sa value. Iniipon ko lang din muna as in preparation sa possible pump ng 2025 hold. Mag-TP ako kahit around 30 to 40% na gain. Nakakatuwa lang sir na nag-accumulate and dumadami yung excess at Ronin ko. Maraming salamat sa learning. More power and God bless. Salamat sa iyo. Kicks Gaming NFT. Yun nga. Edyarni Solano. Idol, how much maganda mag-start sa EXS? Depende sa'yo, sir, syempre. Bahala ka, kahit pwede naman kahit 1 EXS lang eh. Syempre, mas malaki, mas maganda. Pero again, hindi po financial advice yan ha. Basta ako, yan yung stake ko. Ayan, pinapakita ko naman sa'yo yan. Staking ko. Taon na ako nag-stake dito. So, ayan na siya. Okay. Black Hearted 6057. Sir, tanong ko lang, sa tingin nyo lang po 2025 talaga ang akyat ng EXS o anong range po kaya ang minimum? Kasi now po unti ng player ng Axie at ang baba na ng bentahan tapos madami ng EXE floor price. Dapat pa kasi ubusin yung bago tumaas. I don't know. Magkano na nga lang yung dati? $3 ba yun? I don't know kung magkano na lang ngayon ng EXS pero or ang Axie NFT. Ay sana umangat siya. Basta ako tuloy-tuloy at least kahit pa paano may kinikita ako dyan araw-araw. Yun lang naman yun guys. Pero kung umabot man siya sa 4 digit, much better. Pero doon naman ako nakatingin eh. Nakatingin ka doon dapat sa biyayang darating. Okay, so alright. Idol, wag mo nang pansinin ng mga haters. Alam mo naman hanggang nakakaangat. Alam mo naman hanggat nakakaangat nainggit ang mga yan kasi huli na sila. Focus lang tayo sa goal lalo na yung lalo na pa bull market na. Ignore ang haters, Lords. More power. Yun na nga. Sir Rafael, shoutout sa'yo. Ace Play NFT. Present sir, yung mga dati mong mining rig mo na hindi mo na ginagamit. Hindi mo siya ginawang BTC miner. Hindi po ba profitable ang Bitcoin miner? Halimbawa po mag-solar. Again sir, ang ginagamit po kasi ng Ethereum mining ay GPU. GPU sir, mga video card. Ito kasing Bitcoin mining, mayroon silang device na bibilhin mo yon doon sa ASIC miner ang tawag doon guys sa pagkakaintindi ko. Ibang klaseng device yun guys. Nakapokus lang yun sa parang algorithm ng tawag dito ng pagmamining lang ng Bitcoin. Doon lang siya nakapokus. ASIC miner. Yun yung particular na yun yung pinakatawag sa kanya. So mabilis kasi siya para doon sa Bitcoin mining. Ngayon kung ang gamit ko kasi GPU, mga video card, mga Nvidia, mga 1050 Ti nga sa akin, palit yung brand doon eh, palit 1050 Ti. Hindi siya pwedeng gamitin para sa Bitcoin mining. Pwede siyang gamitin sa mga computer shop lang. Pero way back 2017 pa kasi yun, 2018. Kaya ayun, yung iba naman na dispose ko para doon sa mga nagtayo ng mga com shop. Pero marami pa rin ako doon sa warehouse, lalo na yung mga tawag dito, mga power supply. Nasa 1,000 watts, 12 watts yung isa nun. Yung ano niya, 14,000 isa nun. Napakadami. Ayaw ko na pag-usapan yan. Pero again guys, iba ang Bitcoin mining machine kumpara sa Ethereum mining. Hindi mo siya pwedeng gamitin. Okay? So, profitable naman siguro. Ito kasing mining rig ng Bitcoin or mining machine ng Bitcoin. May mga wala naman, I don't know kung meron sa Pilipinas, no, kasi mahal ang kuryente sa atin eh. Ito ginagamit ito sa Iceland, mura lang kasi kuryente doon. Sa ibang mga bansa na meron silang mga nuclear power, electric, kung ano man, mga electricity nila, pinapagana ng nuclear plant. So yun, pwede siguro yun, mura. Dito naman sa atin, solar, nako, trinay ko na rin yan eh. Bibili ka pa lang ng solar,
kumbaga hindi rin siya ano eh. Kasi kung gusto mo siya itutuloy, lalo na paggabi, kung biglang kumulimlim, di ba? Paggabi, kailangan mo naman ng battery. Kung pure solar ka, magkano yung battery? 15,000 ata isang battery. Ilan lang mapapagana nun. So, hindi siya talaga, ano. Kasi sabi ko nga sa inyo, ilan yung mining rig ko. Ang dami kong iba-ibang lugar na may mining machine ako. Iniisip ko na lahat yan. Kung pwede ba ako mag-switch sa solar, kung paano ganito, ganyan. Malaki rin gagastusin pag nag-solar ka. At saka yun nga, bumaba yung Ethereum, naging Ethereum 2.0, tinanggalan nila yung mining ng Ethereum, ginawa nila lang proof of stake. Okay? So sana nasagot natin. Music every time, 59.59, $5 din target price ko sa Pixel, sir. May potential mag times 10 sa bull market. Yes, para tayo, sir. Pro DG Gamez. Pag-guide ng staking sa Ethereum, sir. Marami naman dyan sa Lido. Marami, sir, ano dito sa staking sa Ethereum. Paano kumita? Ang dami dyan. Marami malulupit na nagpapaliwanag dyan ng YouTube. Okay? Sir, may suggestion ka sa small business para sa probinsya? Sa small business, guys, depende yan. Kung ano muna, sulat mo muna yung populasyon sa inyo. Gaano ba karaming populasyon? Anong edad? Yung paglalagyan mo ba ng business? Anong produkto ang ibibenta mo? Anong target ng edad ng produkto na yon? Pambata ba yon? Pambinata? Pangdalaga? Pangmatanda? Kung ano man. So, doon mo siya makikita. Kunyari, milk tea. Ano bang pwede sa milk tea? Ano bang in na milk tea? Ano bang budget price nila milk tea? Saan ko ito ilalagay? Ospital? Saan ko ito ilalagay? Sa eskwelahan? Depende kasi yun eh. Sa pagninegosyo, sales yan guys ha. Tao. Kahit umikot ka dyan sa bahay mo, marami dyan bagay na may mga negosyo na sa likod niyan. Kutsara mo, may negosyo yan. Upuan, may negosyo sa likod niyan. TV, rep, kortina, may mga negosyante sa likod niyan. Ngayon, depende kung anong pangangailangan nung tao dyan sa lugar nyo na tingin mo papatok. Ma-advise ko muna mag-search ka online. Hanap ka online, search mo yung kung ano mga pwedeng ibenta online na papatok dyan sa lugar nyo. At pag naisip mo na yon, aralin mo yon, mga bagay na yon. Sulat mo lang. Number 1, susulat mo guys. Sulat mo kung ano man yung business na gusto mo. Panoorin mo kung ano man mga connected na business na para doon sa gusto mo na yon. Okay? Yours. Good morning, sir. Iba talaga pag malaki ang funds, pwede na lang mag Okay, Sol 4 trading legit. Yung manlilibre ka ng mayayaman, mas malaking value na makukuha mo minsan kasi minsan kahit sa loob ng isang oras na usapan lang, at the same time para ka na ding nagtatanim ng trust and friendship sa kanila na magagamit mo yan pag dating ng panahon. Tama ka, sir. Tama. Ganun naman. Sir Instinct, dami na. Sarado po ang utak ng crypto na nagbabas sa'yo, boss. Sarado nga. Hayaan mo na siya, sir. Rustico Axie Classic. Idol, anong mas maganda bilhin? Token, Pixel? Pixel siguro. Nabumili na ako dyan ng malaki. Para sa akin lang yun, ha. Okay, first, shout out, Idol. Goods pa ba bumili ng AXS ngayon? Siguro naman, ako nga nag-i-stick eh. Nag-i-stick ako ng 20 a day. So, 20. Tapos ngayon, sabi natin for 20 pesos. 8.4 din yun. 8.4 araw-araw. Times ko sa 30 days. Ayun yung linalagay ko. Pabalik sa AXS. Pero syempre, naka-compounding ako dyan. Again guys, sa akin lang yan ha. Disclaimer po, akin lang yan ha. Hindi ko po sinabing gayahin nyo ako. At ayun lang mga video natin. Yun lang mga comment natin. Ano pa ba? Wala na. Okay. Ano pa, sobrang tagal ng sunalaki ng kinita. Tapos na to, nabasa ko na to kapon. Okay, so alright. At ang dami na, for 38 minutes na tayo nagre-record. So, ayun lang. Ano pa ba? Shoutout sa ating 700,029 subscriber. Thank you so much again sa inyo and see you tomorrow guys. Bye bye.